Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Itinuturing na Malacanang na isang planadong paninira ang mga paratang na may 18 dating marino na umunoy naghatid ng bilyong-bilyong piso sa mga tirahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bahagi lamang ito ng smear campaign laban naman sa Pangulo at igiit na puro kasinungalingan ang mga akusasyon. Nauna nang iniharap ng abogado na si Levito Baligod ang grupo na nagsasabing nagsilbi silang security personnel ni dating Ako Bicol Representative Saldi Co at naghatid umano ng 805 billion pesos sa ilang opisyal sa gobyerno. Nanawagan naman ang palasyo sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Department of Justice na imbestigahan ang insidente at magsampa ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, nanindigan ang kampo ng mga biktima na dapat kilalanin ng International Criminal Court ang lawak at sistematikong katangian ng mga pagpatay kaugnay naman sa war on drugs sa pagpapatuloy ng confirmation of charges laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig, iginiit ng kinatawan ng mga biktima na malinaw umanong nakapaloob sa Rome Statute ang karapatan ng mga apektadong pamilya na marinig at mabigyang proteksyon. Ayon sa kanya, ang partisipasyon ng mga biktima ay mahalagang bahagi ng proseso upang maitaguyod ang pananagutan sa ilalim naman ng international na batas. Binigyang diin din ng mga inilahad na testimonya ay nagpapakita ng padron ng karahasan na umano'y hindi hiwa-hiwalay na insidente, kundi bahagi ng mas malawak na kampanya. Patuloy namang iginigiit ng prosekusyon na may sapat na batayan upang ituloy ang kaso ng crimes against humanity laban naman sa dating Pangulo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, iprinisenta ng prosekusyon sa International Criminal Court ang umano'y statistical pattern na nagpapakita ng biglang pagtaas ng police killings sa unang 25 buwan ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC lawyer na si Robin Croft, umabot umano sa 590% ang itinaas na mga pagpatay kumpara sa mga naitalang insidente bago siya naging Pangulo. Sa Bulacan, sinabi ng prosekusyon na pumalo pa sa 1,600% ang pagtaas at mas mataas umano ang kaso kada 100,000 na populasyon kumpara sa naitala naman sa India sa parehong panahon. Inilahad din na may pagbaba o hindi bababa sa 274 kumpirmadong pagpatay ng alkalde pa si Duterte sa Davao at nadagdagan pa ito sa kanyang pagupo sa pwesto noong 2016. Bagamat nasa 3,000 hanggang 5,000 ang opisyal na bilang ng gobyerno, tinatayang maaaring mas mataas pa umano ito batay sa pagsusuri naman ng human rights groups. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan po mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.